Si Mama Mary ay wala pong kapangyarihan na umakyat sa langit. Siya po ay pinaakyat sa langit. Asan talata? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Asan ang talata? Asan ang talata? At hindi ito imposible. Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang alal mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong maligtas. Si Jesus Christ dito na nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Dito sa video ito mga kaibigan, meron po akong ipapansin po sa inyo itong lagim na ipinapahayag ng mga defensor ng Iglesia Katolika tungkol po dito sa ang tanong ay sino ang babae sa Revelation chapter 12 verse 5. Alam nyo mga kapatid, kung hindi natin bibigyan ng reaksyon nito, maraming mapapahamak sa mga turo ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Maraming mapapahamak. Bakit? Kasi lagim itong sinasabi ni Paul Alima, mga kababayan. Kung matatandaan po ninyo, itong si Paul Alima, ito yung kinadebate ni Jared, na tinalo niya daw si Jared tungkol sa debate nila, tungkol kay Mama Mary daw nila, mga kaibigan. Pero yung ipinahayag niya tungkol kay Maria ay lagim po yon. Yung sinasabi niya na si Maria ay ina ng Diyos, lagim. Ito na naman, Revelation chapter 12, pinaliwanag niya kung sino yung babae. Lagim na naman. Kaya kailangan natin pansinin mga kaibigan. Kasi kung hindi natin papansinin ito, maraming mapapahamak. Sa mga Iglesia Katolika, yung Revelation chapter 12, ayon sa kanila, ay si Maria daw. Pero, bago po ako magbigay ng reaksyon, mabuti panoorin muna natin kung ano itong lagim na ikinakalat ng defensor na ito, mga kababayan. Eto. Kaya sa Acts of the Apostles ay ating makikita ang explicit passages ng ating mahal na ina magkasama si John the Beloved na nanalangin sa pagparito ng Espiritu Santo. Mula dito pa lang, umpisa pa lang, lagim na. Umpisa pa lang, lagim na itong sinasabi na ni Paul Alima na ito. Mga kaibigan. Bakit? Mga kapatid. Kasi, mga kababayan, sabi niya, si Birhen Maria daw, at saka si John the Beloved, nagtulong manalangin. Para saan? Para bumaba ang Espiritu Santo. Ito mga kaibigan, lagim ito
kailan nagkasama si Maria at saka si John the Beloved upang manalangin para ang Espiritu Santo ay bababa? Kailan, mga kababayan? Wala yan, hindi totoo yan. Lagim yan, lagim. Paul, lagim yan, lagim. Sana ay maging tapat naman kayo sa inyong mga miyembro. Maging tapat lang kayo, no? Bakit? Kasi hindi naman si Maria at saka si John the Beloved ang nanalangin para bumaba ang Espiritu Santo ng Diyos. Walang ganyan, wala. Tinitiyak ko, wala yan, mga kababayan. Kaya lagim ito. Yun daw ang explicit na nakita niya para maunawaan kung asan si Maria. Ito, ituloy natin. Wala na tayong makikita na explicit na statement ng Biblia kung saan na kumaroon ang mahal na birhen. Hanggang nang si John the Beloved ay sumulat sa huling aklat ng Biblia dito sa Apokalipsis, Kabanata 12, Talata 1. At ito po ang ating mababasa. Lumitaw ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan. At sa ulo ay may koronang may 12 bituin. Ang tanong, sino ang babaeng tinutukoy dito sa sulat ni John the Beloved? Dito sa talata 5, nagbigay po si John ng isang deskripsyon tungkol sa babaeng ito. Sino yan? Isinilang niya ang isang lalaki na maghahari sa lahat ng mga bansa ng may sitrong bakal. Ngunit dinala ang kanyang anak sa harap ng Diyos at sa kaniyang luklukan. Sino ba ang babaeng nakita ni John na nandoon na sa langit? Maliwanag ang deskripsyon na ang babaeng dito pa lang ay de balde na itong si Paul Alima no? Ang batayan niya kung bakit niya sinabi na si Maria ay nasa langit niya, ito daw yung pinaka madaling unawain na si Maria nasa langit na, mga kaibigan. Dahil doon sa Revelation chapter 12, may nakita si Juan na babae na nararamtan ng araw, may koronang 12 bituin. At nakita ni Juan daw doon sa langit. Take note bakit ko sinabi lagim itong ikinakalat ng defensor na ito? Kasi sabi niya, nakita daw ni Juan yung babae nasa langit. Buntis. Buntis yung babae nasa langit. Nasa langit. Ituloy muna natin. ito ay nagsilang ng isang lalaki. At ang batang isinilang niya ay maghahari sa lahat ng mga bansa. Ito po ang binigay ng Diyos na tanda. At hindi ito ang unang beses na ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda. Dito sa Isaiah 7:14, ito ang ating mababasa. Kaya nga ang Panginoon na rin ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Maglilihi ang birhen at manganganak ng lalaki na tatawaging Emmanuel. Ang babaeng hinuhulaan
sa Isaiah 7:14 na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda ng isang babae ay manganak ng isang lalaki. At ang Apokalipsis Kabanata 12, talata 1, 5, ang babaeng ito ay iisa lamang, kundi ang mahal na Birhen na Maria. Yan. So yun po yung patunay ni Paul Alima, defensor ng Iglesia Katolika, na nasa langit na daw si Maria kasi nakita daw ni Juan sa langit. At may corona na daw na 12 bituin. So dahil dito mga kaibigan, ay patunay na si Maria nasa langit na. Mga kaibigan, grabeng lagim ito. Bakit? Kailan nagbuntis si Maria na nung nagbuntis nasa langit? Kailan? Kailan nagbuntis? Mga kababayan. Kailan nagbuntis si Maria na nung nagbuntis nasa langit at nakadamit ng araw at may koronang 12 bituin? Ito mga kaibigan, gusto kong bigyan ng linaw ito sa susunod na mag-live ako. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung gaano kalagim ang dinidiscuss itong defensor na ito sa Revelation chapter 12. Ikinonect ni Paul Alima yung Isaiah chapter 9 verse 6. Yung Isaiah chapter 9 verse 6, mayroon pong hula na may isang babae na manganganak ng isang lalaki. Tama po yun, si Maria yon. Pero dito sa Revelation chapter 12, hindi si Maria. Kasi nung nakita ni Juan doon sa langit, buntis yung babae. Nung nasa langit, buntis nakita niya. Nararamtan ng araw. Kailan si Maria nagbuntis na doon sa langit? Wala mga kaibigan. Hindi totoo yan. Sa live mga kapatid, bibigyan ko ito ng liwanag. Abangan nyo lang mga kapatid. O ano pa yung ibang mga ipapahayag na katakot-takot na lagim itong mga defensor ng Iglesia Katolika. So maliwanag na ang mahal na Birhen na Maria ay nasa langit na po. At ito po ay pinatunayan ni John the Beloved. Bakit sa lahat ng mga apostol ni Kristo, si John the Beloved lamang ang tanging nagbigay ng statement kung saan na pumaroon ang mahal na Birhen na Maria? Sa tanong kung bakit, dahil si John the Beloved lamang ang credible witness. Dahil sa kanya iniwan ng ating Panginoong Kristo ang pangalaga sa kanyang mahal na ina. Kaya si John the Beloved lamang ang makakasagot sa tanong na kung saan na pumaroon ang mahal na Birhen na Maria. Pinatunayan sa talata ng Biblia na ang mahal na Birhen ay nandoon na pala sa langit. Imposible ba na ang mahal na Birhen ay paakyatin doon sa langit? Ang sagot ay hindi po imposible. Bakit? Dahil pinatunayan sa preceding chapter, bago pa man ang ating nabasa na talata sa 12:1. Gusto ko lang ipapansin sa inyo mga kaibigan, yung babae na nakita ni Juan noong buntis nasa langit. Pero nung nanganak nasa lupa. Hindi nangyari kay Maria yan. Hindi nangyari. Ulitin ko yung nakita ni Juan na babae na buntis, may 12 bituin. Nung nakita niya ang isang tanda sa langit, babae, buntis. Nasa langit, buntis. Pero nung nanganak, sa lupa.
ang nakakapagtaka dito, ito yung patunay ng Iglesia Katolika na si Maria daw ay nasa langit na, at ang patunay nila na si Maria yan ay dahil nanganak ng isang lalaki na maghahari sa mga bansa. Ngayon, nung ipinanganak ni Maria si Jesus, hindi po inagaw. Hindi inagaw. Kundi nasa sabsaban, nung ipinanganak, walang dragon, kundi nasa sabsaban yung bata. At hindi inagaw. Sige, mga depensor, bigyan nyo ng komento ito. Ibabalik ko sa iyo ang komento ko din. At ito, liliwanagin ko ito sa live. Kung sino talaga yung babae sa Revelation chapter 12. Ipapaliwanag ko yan sa susunod na live, mga kababayan. Pero gusto ko lang bigyan ng pauna para mayroon kayong palaisipan. Kasi napakalayo po yung unawa nila na si Maria daw yon. Si Maria naman nung nanganak, hindi naman inagaw yung anak. Pero itong babae, nung nanganak, para hindi sakmalin ng dragon, inagaw yung bata. Dinala sa langit hanggang sa kanyang luklukan. Dinala sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan. Itong bata, mga kababayan. Pero si Maria, nung nanganak, hindi man inagaw, nasa sabsaban. Yan. Ang patunay niya na nasa langit daw, dahil sinabi ni Juan na nakakita ng babae sa langit. Lagim ito. Tuloy natin. Kama 5. Dito sa Apokalipsis, Kabanata 11, talata 12, ito po ang nakasaad. Nakarinig sila pagkatapos ng isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi sa kanila, umakyat kayo rito. Umakyat nga sila sa langit, sa alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Imposible ba ang Assumption of the Blessed Virgin Mary? Hindi po imposible dahil pinatunayan sa Apokalipsis na itong dalawang saksi ay pinaakyat po doon sa langit. Kung itong dalawang saksi ay pinaakyat doon sa langit, bakit hindi natin paniwalaan na si Mama Mary rin ay pinaakyat doon sa langit? Kaya yun. Mga Katoliko, maawa naman kayo. Ba't mo pinaghalo-halo yung talata, Paul? Ba't mo pinaghalo-halo? Na kung saan, ang ginawa mong patunay para maniwala ang tao na si Maria yung babae na nakita ni Juan, dahil posible kamo na pinaakyat si Maria dahil yung dalawang saksi nga ay pinaakyat. Hindi naman, ano ba pagkaunawa mo yung dalawang saksi, Paul? Ano bang pagkaunawa mo sa dalawang saksi? Dalawang tao lang ba yan talaga ang pagkaunawa mo? O ano ba yung paliwanag po ninyo dyan? Mga kaibigan, alam nyo, sa Biblia, nung nakita ni Juan ang buong langit, walang nakitang Maria, walang nakitang Enoch, walang nakitang Elias, Abraham, David, o sino pa yung mga patriarka natin. Wala pa. Pero hindi ko muna bigyan masyado ng detalye ito kasi sa live ko ito talaga bubuksan, mga kaibigan. Ito pauna lang po ito, mga kapatid, na itong sinasabi ni Paul Alima ay lagim. Hindi totoo na pinaakyat si Maria. Kasi yung pagpunta sa langit, mga kaibigan, ay hindi unahan. Kundi ang pagpunta sa langit sabay-sabay.
Sabay-sabay yan, Paul Alima. Hindi, porket si Maria ay naging ina ni Kristo ay, pinaakyat na at naging queen ng heaven. Ano naman unawa yan? Abangan nyo ito sa live. Ipapakita ko sa inyo. Mayroon pang lagim na sinasabi nito eh. Ituloy natin. Ang assumption of the Blessed Virgin Mary. Mary was taken up into heaven by the power of our heavenly God. Asa nung talata mo? Whereas Christ ascended by His own power as God. Alam nyo, lagim eh. Walang talata na si Maria ay iniakyat. Wala. Paul, wala. Maawa ka naman. Maawa ka sa mga tao. Kwento mo lang yan. Haka-haka. Wala kang mababasang talata na si Maria ay iniakyat sa langit. Wala. Pakinggan nyo mabuti mga kaibigan. Wala. Kwento lang. Itong mga Iglesia Katolika, itong mga miyembro, parang awan nyo. Kaluluwa ang nakataya rito. Kaluluwa, impyerno pong bagsak ang maniniwala sa mga hindi nagsisiyasat. Kasi, alam nyo kasi mga kaibigan, ang mga tao dahil ang tingin nila sa mga pare, sa mga defensor ay napakataas ang pagkaunawa sa Biblia. Kaya tiwalang-tiwala na sila, hindi na sila nagsasaliksik. Pero kung talagang nagsasaliksik ka at naunawaan mo ang Biblia, puro lagim itong sinasabi ni Brother Paul Alima. Puro lagim. Jared, ito ba yung tumalo sa'yo? Ito yung pinaniwalaan mo? Lagim itong sinasabi eh. Lagim, mantakin mo, by the power of Jesus Christ daw, ay iniakyat si Maria. Through the power of Jesus Christ. Hindi naman ako tutol na si Kristo kaya niyang iakyat ang tao. Pero asan ang talata mo? Na si Maria ay iniakyat na. Kasi darating ang panahon, aagawin tayo mula lupa hanggang sa alapaap, pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Pero pagdating niya yon. Pero ngayon wala pang inagaw, wala pa. Wala pa. Baka sabihin nila, meron si Enoch, si Elias. Yan. Yun yung mga nila Pero hindi ko muna bibigyan ng detalyado ito, no? Kahit si Elias, hindi po napunta sa langit na yung mga langit. Dinala sa langit pero hindi sa mga langit. Kasi ang langit kasi mga kaibigan, umangat ka lang sa lupa. For example, ito ang langit, ito. Umangat ka lang, layuan mo lang yung lupa. Langit na yan first heaven na yan. Basta umangat ka, napunta ka sa alapaap o napunta ka sa lampas ng mga kahoy, langit na yan. Yan yung tinatawag na first heaven. Doon iniangat si Elias, but hindi sa mga langit. So, bumasa ka nga. Pati ikaw, Kabornok, bumasa ka nga ng talata na si Elias ay iniakyat sa mga langit. Si Elias, inagaw, iniakyat sa pamamagitan ng ipo-ipo. Alam naman po natin na yung ipo-ipo ay hangin yan na umiikot-ikot. Kung nakakita na kayo ng ipo-ipo, ganun po ang ipo-ipo. At kapag matamaan ka niyan, ililipad ka niyan. Ililipad ka sa taas. Kapag inilipad ka at tumaas ka, langit na kasi yon. Ganun po yon.
Ganun po yon mga kaibigan. Pero hindi sa mga langit. Kaya itong sinasabi niya na si Maria daw ay iniakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Mangyayari na tayo po talaga mga kaibigan ay aagawin. Pero pagbalik ni Kristo, hindi isa-isa na tulad na sinabi niya na si Maria ay iniakyat na. Hindi. Wala kang mababasa, Paul Alima. Hihintayin ko. Kung may mababasa ka na si Maria ay iniakyat, sige, hintayin ko. Magkaiba po yung assumption at ascension. Si Mama Mary ay wala pong kapangyarihan na umakyat sa langit. Siya po ay pinaakyat sa langit. Asan talata? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Asan ang talata? Asan ang talata? At hindi ito imposible. Dahil ang mahal na Birhen na Maria ay ginawa ng Diyos ng dakilang mga bagay. Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 48 hanggang 49, ito po ang ating mababasa. Narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi, sapagkat gumawa sa akin ang makapangyarihan sa lahat ng dakilang mga bagay. So our Almighty God has done great things to the Blessed Virgin Mary. Kaya hindi po imposible. Dito mga kaibigan, sinabi niya na kaya daw hindi posible na si Maria ay iniakyat dahil tinawag daw si Maria bilang Blessed Virgin Mary. Yun ang kanyang sinabi. Pero kung napansin po ninyo yung kanyang talata, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ang Diyos ang nagsabi kay Maria na blessed. Ang nagsabi si Maria, hindi ang Diyos. Bagamat totoo yung sinabi ni Maria na siya ay tatawagin na pinaka mapalad sa lahat ng salit-saling lahi. Pero sa Diyos hindi. Huwag mo naman sabihin, Paul Alima, na ang Diyos ang nagsabi na si Maria ay pinaka-blessed. Kasi sa Diyos, lahat ng mga taong sumasampalataya ay blessed. Hindi lang si Maria. Pero si Maria ang nagsabi na tatawagin akong pinaka-mapalad. Saan? Sa lahat ng mga tao. Si Maria nagsabi noon, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Pero ang Diyos, ang sabi niya, ganito. Magbasa ako, no? Dito sa Lucas chapter 11, verse 27. Nung si Kristo ay nangangaral, may tumayong babae. Ganito sinabi niya. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, nangangaral kasi siya ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, kay Jesus, sinabi itong babae, mapalad ang tiyan sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Yun ang sabi ng babae kay Kristo. Na mapalad daw yung babae na nagdala o yung nanganak sa ating Panginoong Jesucristo at ang dibdib na kanyang sinusuan. Mapalad daw, sabi ng babae. Sabi naman ni Kristo, sagot ni Kristo, datapot sinabi niya. Sabi ni Kristo doon sa babae, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos
at ito'y ginaganap. Sa Diyos, hindi lang si Maria mapalad. Sa Diyos mapalad, pero hindi pinakamapalad. Bakit? Kasi lalo pang, sabi dito, no? Lalo pang mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya ito, lagim ito eh. Lagim. Kaya kung hindi ka magbabasa ng Biblia, matatangay ka nito eh. Sa galing nilang magtalumpate, kinukuha ang damdamin ng mga taong walang malay. Lagim. Ang assumption na paakyatin ang mahal na birhen dahil ginawan ang mahal na birhen ng mga dakilang bagay ng ating makapangyarihan na Diyos. At bago pa man binanggit ni John the Beloved na nakita niya ang isang babae na nasa langit. Isa na naman lagim to. Dito sa pahayag 11:19, pinauna na ni John na nakasaad dito nang magkagayon ay bumukas ang templo ng Diyos sa langit. At nakita ang kaban ng kanyang tipan sa loob ng templo. So dito sa talatang ito, bago pa man nakita ni John ang babae na tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria, tumutukoy daw. nakita ni John ang Ark of the Covenant na nandoon na po sa langit. Ano yung kaban? Sa Old Testament, meron pong Ark of the Covenant sa Old Testament. At ano ba ang nasa loob ng Ark of the Covenant? Tipan. Sa Hebro, Kabanata 9, Talata 4, Tipan. ang nasa loob po ng Ark of the Covenant ay nasa loob doon ang Decalogo. What is Decalogo? Dika means 10. Logo means word. At nandoon din ang rod of Aaron na nagrepresenta sa pagkapari. At nandoon din ang mana, ang tinapay na kinakain ng mga Israelita sa kanilang journey to the promised land. Maganda to eh. Ang tanong, sino ba ang pinipresentahan ng tatlong mga bagay na nandoon po sa Ark of the Covenant? At tandaan nyo mga kaibigan, tandaan nyo. May tatlong nakita ni Juan doon sa loob ng kaban. Kaban ng tipan. Ano daw ang nire-represent yung tatlo na yon? Ang tanong niya, ano daw ang inire-represent yung tatlo? Ito, lagim ito eh. Lagim ito, Paul, lagim ito eh. Lagim. Na ang ganda nitong pahayag ni Paul. Puro lagim, mga kaibigan. At pakinggan niya natin, sino yung tatlo? Sino ang kanilang inire-represent? Paul Alima. Sige, tignan nga natin kung hindi lagim ito. Nasa Ark of the Covenant ang Decalogo, ang 10 words. At sino ba ang tunay na Word of God? Sa John 1:14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So si Kristo is higher than the Word of God na nasa loob po ng Ark of the Covenant. Ang ating Panginoong Kristo is higher than sa rod of Aaron na nagrepresenta po sa priesthood.
sapagkat si Kristo po sa Hebro Kabanata 5 talata 10, siya po ang high priest according to the order of Melchizedek. At si Kristo is higher than the heavenly manna na kinakain ng mga Israelita. Sa John 6:51, sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life. Kaya yung nasa loob ng Ark of the Covenant ay nagpapahiwatig iyon sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po ang... Ayun, maliwanag mga kaibigan, ano? So, ang paliwanag niya, nung nabuksan ang templo sa langit, nakita niya yung kaban, at yung kaban ay mayroon dun yung Ten Commandment, meron din yung mana, meron din dun yung rod, na rumerepresent daw ng pagkapari. Pero mas higher daw ang ating Panginoong Hesukristo kaysa doon sa mga nakalagay doon sa kaban. Meaning, mga kaibigan, yun ay rumerepresent lamang po sa ating Panginoong Hesukristo. Yung kaban, sino yung kaban? Ito lagim ito tinutukoy na nasa loob ng Ark of the Covenant, yun ang mga katungkulan na ginaganap ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito sa bagong tipan ay meron pong Ark of the New Covenant. At tayong mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Ark of the New Covenant ay walang iba kundi ang mahal na Birhen na Maria na pumasok sa sanlibutan sa tiyan ng mahal na Birhen na Maria. Siya po ay mas mataas pa sa Dikalog kasapagkat si... So maliwanag sa mga defensor, yung kaban ng tipan na nakita ni Juan, si Maria na naman yon. Si Maria na naman. Isa na namang patunay nila na talaga nasa langit na, kasi nung nakita ni Juan na yung templo sa langit ay nabuksan, nakita niya yung kaban na yun ay si Maria, rumerepresent bilang si Maria, mga kaibigan. At yung nasa loob ay si Kristo na naman. So, lagim, puro lagim ito puro lagim ito, mga kaibigan. Di bale sa live, bibigyan natin ng linaw ito, mga kaibigan. Bibigyan natin ng linaw ito. Pero itong pinapaliwanag ni Paul Alima ay lagim ito. Lagim ito, mga kababayan. Tiyak na tiyak. Bakit? Kasi hindi naman si Maria yung Ark of the Covenant tandaan nyo yung nakita ni Juan, bibigyan ko kayo ng clue. Nung nakita ni Juan, bukas ang langit, ay bukas ang templo. Bukas ang templo sa langit. Nung nabuksan yung templo sa langit, doon sa bukas na templo, nakita ni Juan yung kaban. Nakita ni Juan yung kaban, mga kaibigan. Nakita ni Juan yung kaban. Ang pakahulugan ni Paul Alima, yung kaban, si Maria, mga kababayan. Si Maria daw yung kaban. Basahin nga natin yung binasa niya. Kasi yung kanyang Biblia ay iba mga kaibigan no? Sa chapter 11 sa verse 19, ganito po ang mababasa. At nabuksan ang templo ng Diyos, yung templo ng Diyos na nasa langit. May templo daw na nabuksan doon sa langit. Ang pinagtatakaan mo dito, mga kaibigan, nakita ni Juan yung templo ng Diyos sa langit. Ang katunayan, doon sa last chapter o yung chapter 21, walang nakita si Juan na templo doon. Pero dito may nakita, parang magkakontra, no?
Pero ito, bibigyan ko ng linaw sa live, mga kaibigan. Ang gusto ko lang ipapansin, nakita ni Juan yung templo bukas sa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Wala namang sinabi dito na yung kaban ng tipan, sumunod na nakita ni Juan ay rad. Sumunod na nakita ni Juan ay mana. Wala naman. Kasi kung basahin natin diretso ito, ganito. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking graniso. Asan ang rad dyan? Asan ang mana? Mga kaibigan na nakalagay. Ito yung sinasabi ko na kung hindi mo papansinin itong pinagsasasabi ng mga punto por punto, ay nako, wala mga kababayan. Tignan mo, walang talata, dinidisplay. Binabasa lang niya. Mahuhuli siya mga kapatid. Pero, ganun pa man, ito sa live mga kaibigan, abangan po ninyo. At kung makalimutan ko man kapag ako'y nakapag-live, sana ipaalala nyo. Bibigyan ko ito ng linaw, ng mas malinaw. Kasi ito, lagim ito, madilim na pagpapaliwanag ito mga kaibigan. O ituloy natin. Si Maria daw yung kahon. Siya po ang tunay na Word of God sa Apokalipsis 19:13. Siya po Hindi po tayo tutol mga kaibigan na si Kristo ay Word of God. Yung verbo nagkatawang tao, hindi po tayo tutol doon mga kapatid. Pero ang tinututulan natin yung sinabi niya na yung nakita ni Juan doon sa Revelation na yung Ark of the Covenant, nakita niya doon sa loob ng rad at mana. At saka kaban 10 commandments. Walang nakita doon si Juan Walang nakita doon. Pero ito, bibigyan natin ng linaw to. Ang rod of Aaron, sapagkat siya po ang high priest. Siya po ang heavenly manna, dahil siya po ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. The scripture draws many parallels between Mary, the Ark of the New Covenant, and the Ark of the Old Covenant. Patunayan natin na meron pong similarity ang Ark sa Lumang Tipan at sa Ark of the New Covenant na tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria. At dito sa 2 Samuel chapter 6 verse 9, ito po ang ating mababasa. And David was afraid to the Lord that day, saying, how shall the ark of the Lord come to me? So noong bumisita po ang Ark of the Covenant sa bahay ni David, nagtanong po si Haring David, how shall the ark of the Lord come to me? Noong bumisita rin ang mahal na Birhen na Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, magkapariha po ang tanong ni King David at ni Elizabeth. Sa San Lucas 1:43, ito po ang ating mababasa. And how have I deserved that the mother of my Lord should come to me? So ibig sabihin, sa dalawang statement ay magkahawig po ang Ark sa Old Testament at ang New Ark of the Covenant na ang mahal na Birhen na Maria. Hindi lang isang beses na may similarity ito. Dito sa pangalawang Samuel, Kabanata 6, talata 11, ito po ang ating mababasa.
And the ark of the Lord abode in the house of Obed-Edom 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. So ilang buwan tumira ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, na pinagpala po si Obed-Edom. Ang sagot ay 3 buwan. Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 56, ito rin ang magkahawig sa mahal na Birhen na Maria na ating kinakilala na Ark of the Covenant. And Mary remained with her about 3 months and returned to his own house. Ang Ark sa Old Testament ay tumira sa bahay ni Obed-Edom 3 buwan. At si Mama Mary, ang Ark of the New Covenant ay tumira rin sa bahay ni Elizabeth 3 buwan. Kung papaanong na-bless si Obed-Edom, ay na-bless din si Elizabeth. Sa Lucas 1:41. Yan. Okay na yan. Okay na yan yung lagim na pinapakalat mo. Okay na yan, mga kaibigan. Ito mga kapatid, ikinakapit niya yung Ark of the Covenant kay Maria. Dahil si Maria daw ang nagdala mula sa sinapupunan niya, andun si Kristo. Na yung si Kristo kasi daw ay Word of God. So doon na ikinakapit niya na si Maria yung nakita ni Juan na kaban dahil yung kaban daw ay paglagyan ng tipan. Yeah? Kung titignan mo nga naman mga kaibigan ay parang totoo itong sinasabi ni Paul Alima, pero nakita natin yung napakaraming kasinungalingan, no, na kanyang pinapatunayan mga kaibigan. Sabi daw ng Diyos pinakamapalad si Maria, pero wala naman nun. Kundi ang nagsabi nun si Maria. Hindi po ang Diyos. Kundi ang sabi po ng Diyos, mapalad niya si Maria, pero hindi siya yung pinakamapalad. Kundi mas mapalad pa daw, sabi ng Diyos, yung tao na nagbabasa ng kanyang mga salita at tinutupad yung kanyang nababasa. Mas mapalad pa daw mga kababayan. Maraming mga sinabi ni Paul Alima na kasinungalingan, gaya na lamang po mga kapatid yung sinabi niya, binasa niya dito sa Revelation chapter 11 na nung nakita ni Juan yung templong bukas at nakita niya yung kaban, sa loob daw ng kaban andun yung rod at saka andun daw yung mana mga kaibigan at saka yung tipan na siyang rumerepresent daw sa ating Panginoong Hesukristo. Lagim po yun kasi binasa natin yung Revelation chapter 11 verse 19. Ang nakita lang naman ni Juan doon nung nabuksan ang templo ng Diyos ay yung kaban. Pero alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, napakaganda ito. Kung maunawaan mo lang, napakaganda ito, napakahiwaga ito. At yan ang ating liliwanagin sa ating live mga kababayan. Ngayon, isa pa sa mga lagim na sinasabi ni Paul Alima ay sa umpisa pa lang mga kaibigan, meron na siyang ikinalat na lagim doon sa kanyang sinabi na si Maria daw at saka si Juan nagtulong manalangin para bumaba ang Espiritu Santo ng Diyos. Iulit natin yon banda doon. Ang ating mahal na ina, magkasama si John the Beloved na nanalangin sa pagparito ng Espiritu Santo. Sa pagparito ng Espiritu Santo. So, napakalinaw po yung kanyang sinabi na para bababa ang Espiritu Santo dahil daw nanalangin si Juan, John the Beloved at saka si Maria. Lagim ito. Lagim.
Bakit, mga kaibigan? Basahin natin sino yung nanalangin para ang Espiritu Santo ng Diyos ay bababa. Kaya sinasabi ko, walang talata na si Maria ay nanalangin para bababa ang Espiritu Santo. Kundi ang nanalangin, mga kaibigan, dito sa libro ng Juan, kapitulo 14, sa versikulo 16, ganito ang sinasabi. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Papanaw kasi si Kristo, babalik na sa kanyang Ama. At sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama, nanalangin. Ano ang hiniling niya sa kanyang Ama? Upang magbigay ng ibang mang-aaliw bilang kahalili niya, mang-aaliw sa mga alagad. Yun ang naging kahalili niya. Ang isa pang lagim ng mga depensor o Iglesia Katolika ay yung sinasabi nila na yung Papa daw ang kahalili ni Kristo dito sa lupa nung siya pumunta na sa langit. Hindi po. Bago pumanhik ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, nanalangin sa kanyang Ama para magbigay ng ibang mang-aaliw o kahalili niya. Sino yung kanyang pinagdasal? Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. So maliwanag, mga kaibigan, na ang nagdasal sa Diyos para bumaba ang Espiritu Santo hindi si Maria at saka si Juan, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Siya yung nanalangin sa kanyang Ama upang magbigay ng Ama ng ibang mang-aaliw sa mga apostol o mga Kristiyano. Kaya ko sinabi na lagim kasi kung hindi mo sisiyasatin yung kanyang mga sinasabi ay impyerno ka talaga kasi lagim po yon. Pero kung alam mo ang mga talata, sundan mo yung mga binabasa nila, ay napakalayo sa katotohanan. Mga kaibigan at mga kapatid, ako'y tutol na si Maria yung nasa Revelation verse 1 hanggang patuloy. Bakit po, mga kaibigan? Kasi nung naipanganak yung bata, inagaw agad. Si Jesus nung naipanganak, hindi inagaw. Ang katwiran nila dyan ay kaya nga si Maria nung nanganak ay itinakas yung bata dinala sa Ehipto. Ang isang lagim na sinabi ni Paul Alima, si Kristo daw yon. Dahil ang katwiran nila, ang dragon daw ay yung hari, yung gustong pumatay sa ating Panginoong Jesucristo, ang Haring Herodes. Ang katunayan, mga kapatid, kung basahin mo yung Revelation chapter 12, hindi man nagkasama yung babae at saka yung anak. Kasi nung inagaw yung anak, dinala sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan, pero yung ina, dinala ng Diyos doon sa ilang. So nagkahiwalay. Pero itong si Maria, nung tumakas dahil ipapatay ng Haring Herodes, ay tumakas nga pero nagkasunod, kasama pa si Joseph hindi man ganun ang nangyari dyan sa Revelation chapter 12. Kung sisiyasatin po ninyo, mga kaibigan. Pero kung sino yung babae, lilinawin ito sa susunod na live. Maraming salamat po, mga kaibigan. Abangan nyo po ang kabanatang ito.